hindi po po magandang lalaki ko. Kung sinasabi niya, huwag kayo magpapadala sa ganda lalaki, dapat lang talaga. Kasi kung ito ay balik na, magpapandahan na lalaki, talo na lahat yan sa akin. E bakit ba kailangan na rin doon? Hindi ba kayo nalulungkot? Na isang gobernador, na nag-ikot, na napakahusay, na siyang nakaon, na sinaamin ko naman na maraming natulungan, maraming napagawa, kahit paano maraming naabot, at hindi ko siya sabi masama siyang tao. Hindi ba karapat dapat na magpasalamat na lang sa inyo at hindi salamat sa tulong niyo sa akin, sana tulungan niyo ako, sana harapin natin ang ating kinabukasan. Hindi ba karapat dapat na lang na pumunta sa bahay niyo at hindi salamat sa tulong, pero hindi, wala na sa ngayon. Ngayon ang pag-asa na ang imos ay magkaroon ng gobernador muli, ang ginagawa ay nanira na lang ng nanira ng kanyang kapwa Pilipino, ng kanyang kapwa Pilipino. Ang sakit sa mga bato niya. Pati ang aking ama ngayon, ang aking ama na retire sa politika simula 1995, ang tawag ng isang demonyo. Ako po, tinatawag ng isang traitor. Hindi ba nakakalungkot na kung 40 taon ng tulungan kami porque hindi kami paglasang sa politika, ngayon traitor na ako. Bakit? Bakit hindi natin gawin ganito? Na imbis manira ng kapwa taga-Imus, harapin na lang natin ang ating kinabukasan. Na imbis na siraan ang ating banal, bakit na sabihin na pagdating ng panahon gagawa ka ng ospital para sa mga taga-Imus. Na imbis na siraan ako, bakit na sabihin na lulututin ko ang traffic dito sa Imus. At hindi na sabihin na siraan ang ating banal, bakit na sabihin na kung siya'y manalo si Gubernador niya na tatanggalin ang 355 pesos garbage tax ng lahat ng taga-Imus. Bakit ko nung manginira na lang? Bakit hindi na lang kinabukasan ng ating harapin? Bakit hindi na sabihin pagdating ng pagbukas ng Coastal Road na pagdating ng Agosto at iniibita ko kayo dahil ako na ang magkakat ng libon bilang inyong ito? Ang traffic sa Imus ay mabawasan ng kalahati dahil pwede na kayo tumaan mula dyan sa Kawi papunta sa Maynila, 15 minutos na lang mula dito, mula ang Imus hanggang Baclaran. Ba't di natin harating yun? Ba't di natin harating ang pagdating ng LRT at pagtulong sa ating mga estudyante? Ba't di natin tanggalin ang miscellaneous fee ng ating mga magulang? Sino dito may mga anak na nag-aaral sa ating mga bagong school dito? Di ba may miscellaneous fee pa rin hanggang ngayon? Nagbabayad din ng 300, 500, 600 pang graduation. Hindi nyo ba alam na dito sa munisipyo at doon sa Kapitolyo po, ito noon, ito noon public record. 7,500 ng casual. 15 na empleyado, binabayaran ng 350 billion a year, 1 billion every 3 years. Binabayad lamang para sa politika. Hindi pa karapat dapat na hindi sa politika ay tulungan na lang natin ng mga magulang na magbayad ng 2,000 piso para sa kanilang mga anak, na 6,000 piso para sa graduation. Hindi ba dapat nasagdagan na lang natin sa ating mga sulong magawa tayo ng mga builder? Pero hindi. Higit sa lahat, pag-importante ang politika sa mga nandito. Ako, bilang kandidato ng gobernador, pinapangako ko sa inyo na mula ngayon hanggang matapos ang halalan na ito, wala kayong maririnig sa akin laban sa aking kalaban. Laban kayo sa kampanya, laban kayo sa Sabon, at kahit disiraan ako araw-araw ni Gobernador Maliksi, alam ko na sa dulo ng lahat, magbabalikan ng makayapaan ng politika dito sa Imus. Pagkatapos na natin ito, magkakapatawaran kami dahil ngayon pa lang, hindi ako gumagati sa kanya sa anong maninirang ng akin dahil gusto ko matapos ang hituan na ito at gusto ko magkain na tayo lahat dito sa Imus. Mga kaibigan, magtulungan tayo para sa ating kinabukasan. Kalimutan na natin ating paninira, tulungan natin si Homer sa Kilaya, tulungan natin ang Peace Valley, at harapin natin ang ating bukas. Tama na ang paninira, harapin natin ang ating kinabukasan. Ako po si Johnny Remulla, tumasa ko ng gobernador ng ating kamulilan, dapat sa bayan, sa pagkaudapan, kasama si Homer sa Kilaya, dahil ang ganito ang sa kinasaya at hindi ko makita. Maraming salamat sa inyo. Ang ating bayan.